diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ngayon ng Miyerkules, July 10, 2024. Sa ngalan ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino, ako po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Arangkada Balita. At dumako na tayo sa nag-aarangkadang mga headlines. Ang pagtaas ng unemployment rate sa bansa ibinabala kasunod ng panibagong dagdag sahod sa Metro Manila. Tinatayang 140 manggagawa na memeligro. Arangkada Balita. Mahigit 2,000 bisita inaasahang dadalo sa ikatlong zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang gastos sa pagkain aabot sa 20 milyon pesos. Arangkada Balita. Kahit nanganganib na ipaaresto, suspended Mayor Go hindi pa rin dadalo sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Arangkada Balita. Ang balita sa ibayong dagat, 6 katao ang patay sa heatwave sa Tokyo, Japan. Arangkada Balita. Ang pampalakasan PVL gagamit ng bagong format sa pagbabalik ng Reinforce Conference. Arangkada Balita. Ang umaarangkadang showbiz, si Julia Montes at si Charlie Dizon, hinirang na Best Actress sa 7th Edies. Piolo Pascual kinilala naman bilang Best Actor. Arangkada Balita. Ang viral ngayon, balancing skills ng isang lalaki, ikinawangha ng mga netizen. Arangkada Balita. Muli magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa mga nanonood via Facebook page, YouTube at sa iba pang format ng social media. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aming programa at sa aming himpilan. Samantala, nangunguna ko sa ating mga detalye. Ito, latest sa Filipino Mirror. Ibinabala ng National Economic and Development Authority na posibleng tumaas pa ang unemployment rate sa bansa matapos aprobahan ang 35 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earner na manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, tinatayang nasa 40,000 hanggang 140,000 na mga manggagawa ang maaapektuhan. Depende sa rehiyon at laki ng itinaas ng dagdag sahod. Gayunman ay naniniwala ang kalihim na hindi ito magiging pangmatagalang suliranin dahil masigla ang labor market at patuloy na lumalago ang ekonomiya ng bansa. Kaugnay nito ay puspusan ang panghihikayat ng Marcos administration sa mga local at foreign investors na mamuhunan sa Pilipinas. Arangkada Balita. Ikinabahala ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang ulat ng Philippine Statistical Authority o PSA ukol sa pagtaas ng unemployment rate kung saan ay mula
2.4 million noong Abril ay tumaas ito sa 2.11 million. Ito lamang buwan ng Mayo. Ayon kay Senador Estrada, kailangang matugunan ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho dahil indikasyon ito na may mga Pilipinong walang pinagkakakitaan kung kaya't kailangang magtulungan ng mga mambabatas, kinaukulang ahensya ng gobyerno at mga private sector stakeholders sa paghahanap yan ng strategic solutions sa nasabing problema. Naniniwala ang senador na ang paglikha ng mga trabaho at programang akma sa iba't ibang industriya at pagpapatupad sa economic policies na sumusuporta sa patas na employment practices, maging ang job creations ay solusyon sa pagbaba ng unemployment rate ng bansa. Arangkada Balita! Tinatayang aabot sa 20 milyong piso ang magagastos ng pamahalaan para sa mahigit 2,000 bisita at mga personnel na dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na Hulyo 22. Ito ay ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, ngunit tumanggi itong magbigay ng iba pang detalye para sa seguridad ng SONA. Ginit ng Secretary General na tama lang ang nasabing halaga para sa dami ng participants dahil kasama na rito ang gastos para sa agahan, tanghalian, hapunan at merienda ng mga ito. Dagdag pa ni Sec Gen Velasco, ang SONA ni PBBM ngayong taon ang may tuturing na pinakamalaki sa kasaysayan dahil sa dami ng mga kumpirmado ng dadalo, kabilang na ang 47 foreign dignitaries. Arangkada Balita! Tatlong dating vice-presidente ang hindi dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, opisyal nang nagsabi sina dating Vice President Leni Robredo at Jejomar Binay na hindi sila makakadalo sa SONA habang si dating VP Noli De Castro naman ay nagsabi na rin na hindi siya pupunta ngunit hindi pa ito opisyal. Dagdag pa ng Secretary General, naghihintay pa sila ng kumpirmasyon kung dadalo sa SONA si Vice President Sara Duterte. Nabatid na ang deadline ng kumpirmasyon sa pagdalo sa SONA ay natapos na noong Hunyo 25 at ngunit pinapayagan naman ang mga very important person o VIP na mag last minute confirmation. Arangkada Balita! Samantala, naghahanda na ang bagong alyansang Makabayan at iba't ibang organisasyon para sa ikakasang kilos protesta sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22. Sinabi ng mga grupo na may temang sa bagong Pilipinas, Pilipino lalong naghihirap ang programa ngayong taon at dahil bigo umanong solusyonan ng pamahalaan ang kanilang mga panawagan, kabilang na ang taas sweldo at karagdagang trabaho. Samantala, dumipensa si Bayan Chairman Teddy Casino sa naging pahayag ng PNP na huwag maging sagabal sa publiko sa panahon niya ng protesta at sinabing ang pamahalaan ang tunay na perwisyo at nagpapahirap sa bayan. Iginit naman ni Danilo Ramos, ang tagapangulo ng kilusang magbubukid ng Pilipinas, na may politikal na intensyon ang bentahan ng 29 pesos na bigas at ito ay para lamang may masabi ang Pangulo sa SONA. Ayon pa sa mga activist group, tampok din sa kilos protesta ang isang oversized ball o binubolang Pilipinas na may bagong Pilipinas logo at imahe ng presidente na siyang nagpapasapasa o nagpapasapasahan ng mga makikiisa at sumisimbolo sa kanyang mga pangako. Arangkada Balita! Nag-abiso na si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go na hindi ito makakadalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women ngayong araw sa kabilaya ng isinilbing subpina sa kanya. Sa letter of explanation ni Mayor Go, sinabi niyang hindi pa maayos ang kanyang mental at physical condition para dumalo.
Masamaan niya ang kanyang pakiramdam. Bunga na rin ng malisyosong akusasyon ang mga kasong ipinupukol sa kanya na ngayon ay dumadaan pa sa trial by publicity at natatanggap na death threat. Ang una nang binigyang diin ni Senate Committee Chairperson Senador Risa Hontiveros na obligasyon ni Mayor Go at ng kanyang mga abogado na respetuhin ang batas ng Pilipinas at ang subpina na inilabas ng Senado. Ang kinikilala din anyang invocation ng right to self-incrimination ay maaari lang gawin kapag may tanong ng ibinabato at hindi ito dahilan para hindi dumalo sa hearing. Iginit pa ni Senator Hontiveros na kung tunay na gusto ni Mayor Go na malinis ang kanyang pangalan, dapat na magpakita ito sa hearing, sumagot ng maayos at tigilan na ang pagsisinungaling. Arangkada Balita! Samantala, wala pang pagpupulong ang gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa mga panawagang ipagbawal na ang mga pogo sa bansa. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi pa natatalakay ng gabinete ang nasabing usapin, ngunit nananatili ang kanyang pagnanais na bigyang prioridad ng pamahalaan ang paglikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Matatandaang Setyembre noong nakaraang taon nang sabihin ng kalihim na irerekomenda niya kay Pangulong Marcos ang pagbabawal ng pogo kasabay ng pagbibigay diin na mas dapat hikayatin ang mga lehitimong namumuhunan kaysa gaming operators. Kaugnay nito ay pinaghahandaan na rin ng Labor Department ang posibilidad na tuluyang maipasara ang industriya. Sinabi ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na sinimulan na nila ang profiling ng mga manggagawa sa Metro Manila kung saan ay nakasentro ang karamihan sa mga pogo, habang meron ding ilan sa Region 3, Region 7 at ang Region 4A. Paliwanag ni Laguesma na kabilang sa ginagawang profiling ay kung anong klaseng skills ang taglay ng pogo workers upang mahanapan ang mga ito ng mapapasukang trabaho. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:17, dako muna natin ang ulat sa ating IG Patrol. Ang pamahalaan umaasang di masyadong magdudulot ng mataas na inflation ang La Nina phenomenon. Detalyeng ating alamin mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Umaasa ang pamahalaan na hindi masyadong magdulot ng epekto ang La Nina o ang matitinding mga bagyo at mapanganib na mga pagbaha sa mga susunod na buwan. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na isa sa mga dahilan ng naranasang mataas na inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin ay ang restrictions ng ibang bansa sa kanilang exports tulad ng limitadong supply ng bigas sa global market na nagdulot daw ng mataas na presyo sa pandaigdigang pamilihan. Nariyan din ang epekto ng African Swine Fever o ASF para sa supply ng karne, issue sa logistics at warehouses o yung storage facilities sa mga lugar na mataas ang produksyon. At sa kabila ng lahat ng ito, tinyak naman ni Balisacan na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan para matugunan ang mga nasabing usapin. Sa katunayan niya, napakalaki ng pondo ang nilaan ng pamahalaan na ang pangunahing intensyon ay gawing mas produktibo ang mga magsasaka at ang sektor na ito para sa mas mataas na produksyon o ani na makapagpapababa raw sa presyo ng mga bilihin at pagkain. Patrol 13, Gilbert Perdez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat Patrol 13, Gilbert Perdez. Samantala ang benepisyo at kontribusyon ng mga PhilHealth members, mabilis nang ma-access. Ang PhilHealth platform naman inilunsad. Ibabalita yan ni Patrol 38, Jen Patrolyo.
Nagsanib puwersa ang Department of Information and Communications Technology at Philippine Health Insurance Corporation para ilunsad ang bagong ePhilHealth platform. Ayon kay PhilHealth Vice President for Corporate Affairs Ray Balenya, mabilis nang ma-access ng mga miyembro ng ahensya ang kanilang benepisyo, kontribusyon o hulog, health insurance system, e-claim at National Health Data Repository sa pamagitan ng egov.ph application. Maaari rin ma-access anya ng mga inactive members ang kanilang data upang masilip ang kanilang mga hulog at benepisyo. Dagdag pa ng opisyal na hindi lamang PhilHealth ang maaari nilang mabuksan sa egov.ph dahil makikita rin ang iba pang serbisyo na ipinagkakaloob ng iba't ibang government agency. Gayunman, may sapat na cybersecurity defense o proteksyon ang mga ahensya upang hindi malik o mahak ang mga impormasyon ng mga miyembro nito. Kaugnay nito, sinisikap ng DICT na maka-adapt ang Pilipinas sa digital transformation kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil dito, hinimok ng PhilHealth ang mga Pilipino na mag-register sa ePhilHealth upang mamonitor ang membership profile at makita ang e-consulta providers. Pakinggan po natin ang pahayag ni PhilHealth Vice President for Corporate Affairs Balenya. At ito po ay sa pakikipagtulungan ng PhilHealth sa Department of Information and Communications Technology. Napakalaking development po ito sapagkat yung ating pong PhilHealth member portal na ina-access po ng ating mga PhilHealth members ay ma-access na po nila sa pamamagitan po ng nasabing eGov app. So, at with a single sign-on mechanism, anytime na gusto po nila na mag-sign in sa kanila pong PhilHealth member portal para ma-check yung kanilang membership profile at contribution history at makita nila yung kanilang membership profile sa PhilHealth, mabilis na po nila ma-access any time of the day basta meron lang po sila nung kanilang gadget na may internet access. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat para sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 38, Jen Patrolya. Samantala, ito ang COMELEC Chairman George Erwin Garcia naniniwalang siya ang target ng demolition job na inilabas ni Congressman Rodante Marcoleta. Detaling ating alamin mula kay Patrol 5, Aya Yupangco. Inamin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na siya ang target ng demolition job ni Deputy Majority Leader Rodante Marcoleta. Ito ang naging sagot ni Garcia sa akusasyon ni Marcoleta na isang opisyal ng COMELEC ang tumanggap ng malaking halaga ng salapi mula sa Miro System Company Limited para ibigay ang kontrata ng mga gagamiting makina sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC Chairman, bago pa ito gawin ng mambabatas, ay may nakuha na siyang impormasyon na may mga ilalabas na paninira laban sa kanya. Kung kaya't noong magkita sila ni NBI Director Jimmy Santiago, ay agad niyang hiniling na imbestigahan kung sino ang nasa likod ng demolition job na ito. Hamon niya kay Marcoleta maglabas ng mga patunay, ebidensya na nakinabang siya sa kontrata at tanda niyang ibigay ang waiver para buksan ang kanyang mga bank account. Kung nanaisin lamang daw niya na kumita, hindi na niya tinanggap ang pagiging COMELEC chairman dahil mas malaki ang kanyang kikitain sa pagpapractice bilang isang election lawyer. Ito si Patrol number 5. Ay, yung pang-comparison pa naman ito ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Patrol 5, Aya Yupangco. Samantalang pamahalaan, nagpaliwanag kaugnay sa pagbaba ng target ng ipapatayong housing units ng 4PH program.
Pag-uulat, bukod kay Patrol 30 Gilbert Perdes. Nagpaliwanag ang pamahalaan sa naging desisyon nito na bawasan ang target na itatayong housing unit sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na maapektuhan ang budget ng ibang sektor tulad ng education, health at infrastructure kapag ipinilit na makapagpatayo ng 1 milyong pabahay kada taon. Sa ilalim daw kasi ng programa, isa-subsidize ng pamahalaan ang mga targeted beneficiaries na low-income households. Gayon din ang pagbibigay ng subsidy interest sa mga loan. Hindi naman nakikita ni Balisacan na maapektuhan nito ang employment status sa buong bansa. Nabatid na malaking bahagi ng 4PH program ang pagpuproduce ng mga bagong trabaho sa Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Maraming salamat, Patrol 13 Gilbert Perdes. Samantala, magbabalik ko ang arangkada balita makalipas lamang ang ilang paalala. Sa buong Pilipinas, alas 5:25 ng magandang umaga. Arangkada Balita. Sa oras na alas 5:31, nagbabalik ang Arangkada Balita. Ako pa rin ang inyong lingkod, Jolly Mendez. Arangkada Balita. At balikan natin ang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sasabak sa 4 na aktibidad ngayong araw. Detalyeng ating alamin mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Sasabak sa 4 na magkakasunod na aktibidad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw na ito, kabilang ang inaugurasyon ng Upper Wawa Dam sa Rodriguez, Rizal. Ito ang sinasabing pinakamalaking dam na naitayo sa nakalipas na 50 taon at titiyak daw sa maayos na water supply sa Metro Manila at sa mga kalapit na mga lalawigan. Bandang alas 9 ng umaga, inaasahan ng Pangulo sa unang aktibidad na ito at mula sa Rizal ay babalik ito sa Malacanang dahil sa ikalawang aktibidad na lalahukan nito ng alas 10:30 na may kaugnayan sa signing ceremony ng DOJ-NPS Rules and Preliminary Investigation. Alas 2 na ng hapon ang susunod na aktibidad ng Pangulo at ito ay ang 2024 Presidential Awards for MSMEs at ang Presidential Recognition for Outstanding Development Partners na gagawin pa rin sa Palasyo ng Malacanang. Samantalang ika-4 at huling aktibidad na gagawin ng Pangulo ngayong araw ay ang pagsaksi sa presentasyon ng nilagdaang concession agreement para naman sa Tarlac Pangasinan La Union Expressway Extension Project. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Maraming salamat, Patrol 13 Gilbert Perdes. Samantala, ang 13 million pesos na halaga ng pekeng mga produkto na kumpiska ng NBI sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ibabalita ni Patrol 5, Aya Yupangko. Nasa 13 milyong pisong halaga ng pinagsama-samang fake cellular phone at accessories nito, maging mga bath at beauty products, ang nasamsam ng mga ahente ng National Bureau of Investigation NBI sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, mahigit 12 milyong pisong mga beauty products mula sa kilalang brand ang nakumpiska sa Quezon City at Parañaque City. Samantala, nasa 1 milyong piso naman na peking cellphone at accessories mula sa kilalang ang kanilang nakumpiska sa lungsod ng Maynila. Bitbit ng mga operatiba ang 12 search warrants at nang isagawa ang operasyon. 3 individual ang naarestong suspect na naharap sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code. Samantala, sa Davao City naman,
3 individual ang inaresto rin ng NBI dahil naman sa pagbebenta ng pekeng essential oils. It is Patrol number 5. Ayaw pang Comparison Permito ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Maraming salamat, Patrol 5, Aya Yupangko. Samantala, alamin naman natin ang ulat mula sa ating Metro Patrol. Ang online delivery patay sa pamamaril ng isang estudyante sa Caloocan City. Ang detalye, ibabalita ni Mama Beth Samson. Mama Beth? Patay ang isang online delivery matapos barilin ng isang criminology student sa Caloocan City Lunes ng gabi. Kinilala ni Caloocan Police Chief Police Colonel Paul J.D. Doles ang biktima na si alias John Mark 19 ng Balagtas Street, Barangay 143 ng lungsod. Patuloy namang pinaghahanap ng pulisya upang maaresto ang suspect na si alias Jim Well, 22, criminology student at residente ng Bagong Baryo ng lungsod. Lumabas sa investigasyon ni Police Master Sergeant Aldrin Matthew Matining alas 9 ng gabi nang maganap ang pamamaril ng suspect sa biktima sa General Tirona Street, Barangay 144, Bagong Baryo. Matapos ang pamamaril, mabilis na tumakas ang suspect sa hindi matukoy na direksyon habang naiwan naman ang dugo ang katawan ng biktima. Na-recover ng mga tauhan ng Bagong Baryo Police Substation 5 sa isinigawang follow-up operation sa Aguilar Street, Barangay 139, Bagong Baryo, ang isang Yamaha Mio Sporty na tinangay umano sa biktima matapos ang insidente. Patuloy naman ang follow-up operation ng pulisya para matukoy ang motibo sa pagpatay sa biktima at madakip ang salarin. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Maraming salamat, Mama Beth Samson. Samantala, ang pinakamalaking pailaw at CCTV pakikinabangan sa lungsod ng Valenzuela. Ating alamin mula kay Danny Cruz. Danny? Tiniyak ni Mayor Wes Gatchalian ang malaking pakinabang ng 3 pang lugar sa lungsod ng Valenzuela sa kanyang pinakamalaking proyektong pailaw at paglalagay ng CCTV. Makikinabang ang lugar ng Palasan sa kahabaan ng MH del Pilar, Malanday at ang barangay 20 Reales. Ayon sa alkalde ng lungsod, nasa mahigit 1,200 street lights at mahigit 200 CCTV ang mga nailagay na sa kalsada para mas maliwanag, mas maaliwalas at mas ligtas para sa pamilyang Valenzuela. Anya kailan lamang ay napailaw na nila at pinagana ang mga CCTV sa Dalandanan, Barangay Pasolo, Barangay Maysan at Barangay Paso de Blas. Sinabi ni Mayor Wes Gatchalian, 351,200,000 ang nailaan ng proyektong ito ng pamahalaan lungsod. Anya, layunin lamang nila na matiyak na ligtas sa mga residente at mawala na ang takot sa mga snatcher, partikular ang mga kababaihan na umuwi sa 10 oras ng gabi. Sa direktiba ni Mayor Gatchalian, sinabi nito na paigitingin pa ang trabaho ng pulis at barangay sa pagbabantay sa mga lansangan. Kasabay ng programang ito ang blessing ng bagong gawang playground sa 3S Center sa nabanggit na lugar. Si Mayor Wes Gatchalian. Malinaw na Valenzuela City, mas matututukan natin, mas maayos natin ang ating mga lansangan at higit sa lahat, mas masiservisyohan natin ang ating mga mamamayan dito sa Valenzuela. Yan ang tinig ni Mayor Wes Gatchalian. Ako si Danny Cruz para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Maraming salamat, Danny Cruz. Samantala, dako naman natin ang ating Ronda Probinsya. Porac Mayor Capiel nanawagan ng suporta sa Cabolen para sa planong cityhood ng kanilang bayan. Detaling ating alamin mula kay Johnny Gole. Johnny, dyan sa Central Luzon. Yes, nananawagan nga ng suporta itong si Porac, Pampanga Mayor Jaime Jing Capiel sa kanyang mga kabalen upang maisulong itong pangarap ng mga programang pangkaunlaran sa kanilang bayan. Ito ay sa kabila ng kinakaharap niyang kontrobersya sa isyu ng iligal na pugo. Ayon dito kay Capiel, nais niya na maging isang syudad itong Porac, Pampanga sa nalalapit na panahon dahil malapit na umano nilang makuha itong mga requirements para sa isang component city
ang kanilang bayan. Target umano ng kanyang administrasyon na makomply ang 900 million pisong annual income para maging kwalipikado ang Purak na magiging susunod na component city sa Pampanga. Naninindigan din ito sa kanyang naunang pahayag na inosente siya at walang alam sa illegal na operasyon ng Pogo Hub ng Lucky South 99 sa tinatayang 10 hektaryang pribadong lupain sa Barangay Santa Cruz. Nirekomenda naman nitong si Senador Sherwin Gatchalian sa personal niyang pag-inspeksyon dito sa sarado ng Pogo Hub ng Lucky South 99 compound nang nagdaang linggo na patawan ng preventive suspension itong si Mayor Capel habang patuloy ang isinasagawang investigasyon tungkol sa kontrobersya na sa tinatawag niyang pinakamalaking operasyon ng illegal na pugo dito sa lalawigan ng Pampanga. So yan ang update buhat dito sa gitnang Luzon. Ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impila Metodo Lakas D, WIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, ang Brigada Eskwela naman pinaghahandaan na sa mga paaralan sa Isabela. Alamin natin ang detalye mula kay Ronald Idol Domingo dyan sa Ilocos Norte. Ronald? Handang-handa na ang DepEd Isabela para sa magaganap na Brigada Eskwela ngayong school year 2024-2025. Ayon kay Mr. Renato Ballesteros, principal ng Silawit National High School, nagkaroon na sila ng pagpupulong kaugnay sa gaganaping Brigada Eskwela maging sa nalapit na pagsisimula ng pasukan. Sinabi ni Ginoong Barrientos na bukod sa nakalaang budget mula sa school maintenance and others operating expenses, malaking tulong ang mga gamit mula sa donasyon ng mga private sectors sa kanilang paaralan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga volunteers katulad lamang ng mga magulang, barangay officials at iba pang mga ahensya at organisasyon na tutulong sa kanila sa gagawing paglilinis sa paaralan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! At dahil maulan at malamig ang panahon, ito ang isang magsasaka sa Quezon Province, tinamaan ng kidlat, patay. Detalye ng ating alamin mula kay Arman Cambe dyan sa Calabarzon. Arman. Patay na matagpuan ng mga otoridad ang isang magsasaka na pinaniniwalaan tinamaan ng kidlat sa barangay Kasasahan Ibaba, Gumaca, Quezon kahapon. Ang biktima ay kinilala ng pulisya na si alias Fernando, 59 anyos, at residente ng nabanggit na barangay. Sa salaysay ng asawa ng biktima, alas 6 ng umaga kahapon nang umalis ang kanyang kabiyak para magpakain ng kanilang mga alagang hayop sa bukid. Sa ginawang eksaminasyon ng Gumaca Municipal Health Office, may mga paso sa katawan at sunog sa mga braso ang biktima at wala ding umanong foul play ayon sa mga investigasyon ng pulisya. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impila May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Arman Cambe, dyan sa Kamanava. Samantala, eto, maliit lamang ang ambag nakita ng mga pogo sa ekonomiya ng bansa, kaya't hindi ito sapat na dahilan para magpatuloy pa ang industriya. Ayon kay Senator Grace Po, isa ito sa mga patunay na plano ni Finance Secretary Ralph Recto na payuhan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pahintuin ang operasyon ng Pogo bukod pa sa mga issue at illegal na aktibidad na kinasasangkutan nito. Idinagdag pa ng Senador na ang 0.2% na kontribusyon ng Pogo sa gross domestic product ng bansa ay wala sa kinakaharap na mga gastos at maging ng problema na pinapasa ng pamahalaan. Inihalin tulad din ng Senador ang sinabi ni dating Finance Secretary Benjamin Jokno na sakit sa lipunan ang dala ng Pogo at maaaring makaapekto sa reputasyon ng bansa sa panghihikayat ng pamahalaan sa mga foreign investors. Matatandaan na isa si Senator Po sa mga mambabatas na nananawagan na ipagbawal na ang operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:45, magbabalik ang Arangkada Balita.
Oras sa alas 5:45 ng magandang umaga. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:51, nagbabalik ang Arangkada Balita sa ngalan pa rin ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Ako pa rin ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Arangkada Balita! At dahil malamig ang panahon at maulan, meron na tayo sa ilang mga lugar sa Metro Manila. At may ilan na rin tayong nadaanan na medyo may mga baha na, pero hindi naman nakalakihan, hindi naman gutter deep lang. Alamin nga natin ang sitwasyon, ang lagay ng panahon kay Pag-asa Weather Specialist si Kaobet Badrina ng Pag-asa. Kaobet, magandang umaga. Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Magiging maulap yung kalangitan at malaking tsansa ng mga patuloy na pag-ulan, lalo rito sa Kamaynilaan, sa Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region, gayon din sa Western Visayas. Sa ngayon kasi yung axis ng Intertropical Convergence o ITCZ ay nakaka-apekto sa Southern Luzon, kasama rin yung Visayas at ilang bahagi din ng Mindanao. Kaya yung mga binanggit ko pong lugar, kasama na nga dyan yung Kamaynilaan, asahan natin magiging at least maulap yung kalangitan ngayon at magpapatuloy itong mga pag-ulan dulot ng ITCZ. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa may Northern Luzon, medyo mainit na panahon pa rin yung mararanasan, pero posible pa rin yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, wala tayong nakataas na gale warning, kaya sa mga maglalakbay sa ating mga karagatan ay ligtas sa pumalaot ang mga sakyang pandagat, maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Wala rin tayong minomonitor ngayon na bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Balik ka, Obet, ang nararanasan mga pag-ulan dito ay dahil sa ITCZ, hindi dahil sa habagat? Opo, hindi po dahil sa habagat. Yung hangin natin hindi pa rin gumumula sa southwest. Kaya po masasabi natin na more on itong ang ITCZ o yung mga kaulapan, yung mga cloud clusters. Ang siya nagadala ng mga pag-ulan dito sa Kamaynilaan. Di ibig sabihin hindi na tapos na o hindi na mararanasan o hindi na umiiral ngayon ang hanging habagat sa bansa. Tama ho ba? Hindi pa umiiral po. So ibig sabihin kasi naman yung ating habagat po meron siyang may mga pagkakataon na meron siyang break. So yun po. So posible po kasi it's either habagat or ITCZ yung maaring magdala ng mga pag-ulan sa ating bansa or pwede rin yung easterlies. So eventually po nakikita natin, lalo na kapag nagkaroon po tayo ng bagyo, yun po yung mga panahon na nagkakaroon tayo ng enhancement ng southwest monsoon. Pero itong ITCZ, kung possible na mabumuo siya o maging LPA siya o hindi naman? Sa ngayon po, hindi pa natin nakikita yung posibilidad na ngayon. Although pwede pa rin magbago yun. Kadalasan po yung axis ng ITCZ ay binubuyan ng mga kaulapan. Okay. Sa ngayon, wala namang naitatalang iba pang weather disturbances sa Kaobet? Sa ngayon, wala pa naman po. Okay, maraming salamat sa impormasyon Kaobet Badrina mula sa Pag-asa Weather Specialist mula sa Pag-asa Weather Bureau. Maraming salamat po. Okay, malinaw yun ITCZ, Intertropical Convergence Zone, ang nararanasan sa buong Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Kaya mag-ingat ho ang lahat. Kung maaari, magdala ho tayo ng panangga laban sa biglaang pagbuhos ng ulan, ang payong at syempre ang kapote, lalo na sa mga motorista. Mag-ingat din tayo sa pagmamaneho dahil madulas ang daan. Kadalasan ay naitatala ang iba't ibang uri ng aksidente sa kalsada. Ay, ito, ihabol muna natin. Sa oras na alas 5:54, dyan sa Central Luzon, labi ng 2 NPA members na nasawi sa bakbakan kontra militar sa Nueva Ecija. Last week ho yan na-turnover na sa kanilang mga pamilya. Detaling ating aalamin mula kay Johnny Gole. Johnny? Yes, Jelly, dahil nga sa tulong nitong lokal na pamalaan mula dito sa San Luis, Aurora, at Palayan City, San Nueva Ecija. At itong pangangasiwa ng Northern Luzon Command o NOLCOM ay dahil sa kanilang pagtutulungan ay maayos na na-turn over na sa kanilang mga pamilya itong labi ni Harold S. Minyosa at Pipito Bautista na kabilang doon sa 10 New People's Army members na nasawi sa engkwentro laban sa tropa ng Philippine Army dito sa Barangay Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija
yan nitong nakalipas na linggo. Sa tulong nitong 91st Infantry Battalion ng Philippine Army at itong 7th Civil Military Operation Battalion ay nabigyan ng maayos na burol at respeto itong mga labi ng dalawa sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang turnover nitong labi ni Menyosa ay maayos na tinanggap ng kanyang ina na si Ginang Priscilla Menyosa sa Palayan City, San Nueva Ecija. Samantala, ayon dito sa militara ay anumang araw sa linggong ito ay kanila nang ihahatid itong labi naman nitong si Bautista sa kanyang pamilya sa San Luis, sa Aurora. Pinangako rin itong Armed Forces of the Philippines Northern Luzon Command o NOLCOMA ang tulong at ayuda na kanilang ipagkakaloob sa pamilya nitong dalawang rebelding nasawi mula naman sa pondo ng NTF-ELCAC kasabay ng apila dito sa natitira pang mga kasamahan nila na bukas pa rin ang palad ng pamahalaan para sa kanilang mapayapang pagsuko sa gobyerno para matamo umano itong kapayapaan sa kanayunan na siyang susi naman sa kaunlaran at kabuhayan ng mga mamamayan at saka upang makamit nila ang matiwasay na pamumuhay kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay at maiwasan din ang ganitong sagupaan na nauuwi nga sa pagbuwis ng buhay sa magkabilang panig. Sa kanya namang mensaheng pakikiramay, sinabi nitong si Lieutenant General Pernil J. Buca, Philippine Air Force, commanding officer ng NOLCOMA, nang dumalaw ito dito sa Fort Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija. Sinabi niya na ikinalulungkot nito yung madugong sagupaan na ikinasawi nga ng 10 kapwa Pilipino na dahil sa kanilang ideolohiya ay nagbuwis sila ng buhay. Pakiusap niya sa ilan pang mga rebelde na kumikilo sa ilang lugar sa Nueva Ecija, Aurora at karating probinsya sa Cagayan Valley Region, Mountain Provinces at Cordillera Regions na magbalik loob, kamtin itong inaalok na amnestiya at ayuda para sa kanila ng pamahalaan para sa kanilang pagbabagong buhay. So yan ang update. Buhat dito sa Gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol at Johnny Gole para sa Impila May Todo Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 6 na individual ang nasawi sa heatwave sa Tokyo, Japan. Nabatid na noong linggo nang umabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa Japan na unang beses na naitala ngayong taon, habang mahigit 200 lugar naman ang nakaranas ng 35 degrees Celsius na temperatura. Kaugnay nito ay nagpalabas ang Meteorological Agency ng Japan ng heat stroke alert sa ilang mga lugar upang himukin ang mga mamamayan na iwasan munang lumabas ng bahay at uminom ng maraming tubig. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Itatampok ang pool play format sa pagbabalik ng Premier Volleyball League Reinforced Conference. Sa ilalim nito ay mahahati sa dalawang grupo ang 12 koponan batay sa kanilang mga ranking mula sa nakaraang All-Filipino Conference. Makakasagupa muna ang mga magkakagrupo bago pumasok sa susunod na round kung saan ay magkakalaban ng top 3 sa grupo o sa Group A, ang bottom 3 sa Group B. O bottom 3 sa Group B, habang ang top 3 sa Group B ay lalaban naman sa bottom 3 ng Group A. Gaganapin ang PVL Reinforced Conference sa July 16 sa PhilForts Arena sa Pasig City. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Pinangalanan bilang 7th edition. Ulitin ko lang dahil pinangalanan bilang 7th Eddie's Best Actress sina Julia Montes at Charlie Dizon. Nasungkit ni Julia ang award dahil sa kanyang ginampanang role sa 5 Breakups and a Romance, habang ang role naman sa Third World Romance ang nagpanalo kay Charlie. Samantala, wagin naman bilang Best Actor si Piolo Pascual dahil sa pelikulang Malyari, habang nasungkit naman ni Dingdong Dantes, Marian Rivera at Alden Richards, kasama din si Julia Montes, Catherine Bernardo at Piolo Pascual, ang Eddie's Box Office Heroes. Arangkada Balita!
Wala na tayong oras dahil pasado na alas 6. No? Batiin ko lamang si Mike Montero at maraming salamat kay Nelson Malinaw at syempre kay Adrian de la Peña. At susunod na ko ang programa, abangan niyo po ang Usapang Tol kasama si Senator Francis Tolentino at si Miss Cecil Villarosa. Muli ang Arangkada Balita sa ngalan pa rin ni Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Ako po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.